Let us all welcome our entourage.
Ladies and gentlemen, please all stand as we welcome our bride. Manatili po tayo sa tayo, matutong magpatawad. Mas mahalaga ang relasyon kaysa ipilit natin na tayo ay palaging tama. Ang mabilis na pagkapatawad ay susi ng mahabang pagsasama. And last but not the least, alagaan nyo ang isa't isa. Ang kasal ay hindi lang laging saya, may pagsubok din. Pero kung unahin ninyong alagaan ang isa't isa, hindi pa sa sarili, tiyak, nalalago ang inyong pagkamahalan. At enjoy ninyo yung inyong paglalakbay. The stages of a marriage life, it's the 3 stages, and it is written in the scriptures in Psalms 127 that unless the Lord built the house, walang kapuluhan na ginawa na nagkayo. Ibig sabihin, malibang ang Diyos na nagkayo itong tahanan. So yun yung establishment stage. Ngayon, masaya, ini-establish. Pero papasok kayo sa isang estado ng buhay, yung tinatawag na expansion stage of your marriage life. Ano yun? Ngayon, dalawa kayo, pero next years, dadagdagan kayo ng Panginoon. Ang tawag doon, expansion of your marriage life. At ang gusto ng Panginoon sa atin, na nasa buhay, pagpapamilya, the third and the highest stage, sabi ng Psalms 128, gusto ng Panginoon makita natin the blessings of seeing the children of our children. Ang tawag doon, extended life, marriage life. So, aking dalangin sa inyo, Kevin and Angelica, habang inaalagaan nyo ang isa't isa, ni-enjoy yung paglalakbay bilang mag-asawa pagka kayo ng pamilya. Maabot ninyo ang pinakamataas na stage ng marriage life. Walang iba, kundi yung extension na extend ng Panginoon that you will see the children of your children. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sino po ang nagbibigay ng pahintulot at pagpapala kay Angelica upang pakasal kay Kevin? Pwede po bang tumayo ang magulang ng babae?
Maraming salamat po, mga kaupo na po kayo. Pinapaalala ko lang, ngayon po ay hindi lang si Kevin at si Angelica ang pag-iisahin ng Panginoon, kundi ang pamilya Raimundo at ang pamilya Pilayo. It unites also two families. May I again request the groomsman and the bridesmaid for the ring ceremony. Please assist the ring bearer. Ang singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang spiritual at panloob ng pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ang singsing kadalasan na ginagamit sa marriage ceremony ay ginto, sapagkat ito ay sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama, Kevin at Angelica, because gold never depreciates. It always appreciates. As years goes by, habang kayo naglalakbay sa buhay, mag-asawa, hirap paglawasan yung aroy na asawa. Pag inalis mo isang letra nun, yung asawa, alisin mo isang letra, ang may iwan. Pag inalis mo letter A, sawa na. Pag inalis mo pa ang isang letra, mangyayari, awa na lang, kaya nagsasama. But, ang pinakabatindi, pag inalis mo pa yung isang letra ulit, wa na lang, ganon ang mangyayari. So, ibig sabihin, ito ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Ito ay nagpapaalala din sa inyo, bilog ito, wala itong hangganan. Ito ay katulad ng gabay at pagtubay ng Panginoon sa inyo. Kevin and Angelica, tanggapin ninyo ang singsing na ito tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing ko bilang tanda ng aking dagising papakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Panginoon. Magbanal na Espiritu Santo. Amen. May naman ay amin pong papakitnan. Angelica Balanes, sa inahabahan ng ating pagsasama, sa hirap at ginawa, sa pag-iyak at pagtawa, masaya ako na tayo pa rin ang magiging magkasama. Ikaw yung bumuo ng buhay ko, ikaw yung pabiyak nito. Pangako na hindi ako magbabago, sa'yo lang ako. Sa harap ng altar at sa lahat ng tao nandito, saksi sila sa pag-iisa natin ng ating mga puso.
pati na rin sa harap ng ating Panginoon. Alam niya na ang pagmamahal ko ay sa iyo lang karoon. Ako na ang pinakamaswerte na lalaki sa mundo dahil ako pinili mo. Kaya pinapangako sa iyo na andito lang ako kasama mo hanggang rumupok na ating mga bukod. Kahit marami na tayong apo at hanggang sa huling hininga ko, andito ako sa iyo dahil ikaw ang pag-ibig ko. Ikaw lang mamahalin ko at ang pamilya natin mabubuo. Ako'y magiging huli ng ama at magiging mabuting asawa. Yan ang aking pangako. To the love of my life, Kevin, my confidant, my better half, my partner in everything, and my greatest inspiration. As I look back on our 13-year journey as boyfriend and girlfriend, I see every beautiful moment, every milestone, and even the struggles, the hardest days and the deepest pain. And I know now that it was all worth it. Every step has led us here, shaped us, strengthened us, and taught us the true meaning of love. To choose each other, to fight for each other, and to hold on no matter what. We faced countless ups and downs in life, yet we always chose each other because to us, that is the true meaning of love. Napipiliin kang makasama, hindi lang sa sagana at sa saya, kundi sasamahan ka sa hirap at sa kalungkutan na mararanasan sa buhay. Sa part na nakatagpo ng lalaking may mabuting puso at malinis na kalooban, na minamahal ako ng sobra, hindi lang ako pati ang aking mga magulang at pamilya, ay sobra-sobra kong pinagpapasalamat sa Diyos. Salamat na patuloy mo akong pinipili sa araw-araw, despite of my imperfections and flaws, and to embrace the different version of myself. Also, I would like to say thank you for everything you've done to me, especially for the patience you gave for the past 13 years to understand my situation, that I need to put my family first and to help my parents. Alam ko na matagal mo nang hinihintay na dumating tayo sa araw na ito. And we're finally here. Mag-uumpisa na tayo sa panibagong ipon ng buhay bilang mag-asawa at bubuo na ng sariling pamilya. May God continue to guide us and continue to be center in our relationship. At patuloy tayong gabayan sa lahat ng mga desisyon natin, bibitawan sa mga darating na araw. Hindi ako nangangako na magiging perfectong katuwang o asawa, but I am willing to give my very best in life. Ikaw ang naging daan sa simula hanggang sa dulo. Araw-araw kitang pipiliin at mamahalin sa habang buhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Was the veil sponsors to put on the veil to the couple? Belo po. Sponsor ng belo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya at inilalarawan din ito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat ng kanyang asawa. Kevin and Angelica, accept the veil now put on you. Sunod naman ang seremonya ng cordon. The court sponsors, please. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang
mag-asawa. Please assist the Bible bearer for the presentation of the Bible. In this union, there is a third party. Parang pag nadinig natin sa buhay pag-aasawa, yung salitang third party, magulo ang buhay niyan. Pero iba pong third party ang aming pong binabanggit dito. Kung bakit sa bawat event ng buhay, kasama po ang banal na kasulatan. Nakakalungkot as I found out, ako po ay mahigit 30 taon ng pastor nagkakasal. Nakita ko ang dahilan kung bakit maraming nawawasak na tahanan. Maraming nawawasak na buhay, even individual lives. Bakit? Kasi they always take this book as a religious book. Gusto ko sabihin, mga minamahal ng mga kapatid, the Bible shows you the will of God and will guide you in your life together. Hindi po ito religious book. Ang dahilan kung bakit ayaw itong basahin is because kapag ang nagbibigay nito ay hindi niya kasama sa kanyang relihiyon, he or she is not interested to read the pages of this book. Ang Bible po ay manual ng buhay. Dito po nakasulat ang role ng husband and wife at ang buhay natin kung paano natin ito gagamitin. When I illustrate the Bible as a manual, napakahalaga po kasi ng manual. Lahat po na ginagamit natin dito sa mundo, merong manual. Tama po ba ako? Kahit anong binibili natin gamit, laging may kasamang manual yan. Sasakyan man na binili mo, may manual yan. So, kung susundin mo yun, tatagal ang buhay ng sasakyan. Ganon din ang isang bahay. Merong architectural design. Meron siyang pinanggagalingan na nakasulat kung paano itatayo ang isang bahay. Ganon din nakasulat dito that unless the Lord builds the house. Kaya napakahalaga po ang banal na kasulatan, ang Biblia. Again, I remind each and every one of us, ang susi po ng success and prosperity in life na pilit natin hinahanap kung saan-saan sa mundong ito. Hinahanap pa rin natin sa kapwa natin tao. Hindi natin nasusumpungan. Bakit? The true success and prosperity in life, it is written in this book. Do not depart this book from thy mouth. Read it, meditate on it, and observe what is written in it. Dahil pag nilakal mo, gagabayan ka ng Diyos kung paano mo tatahakin ang buhay at ang nais niya. Nagplano siya ng isang magandang bukas, isang mabuting buhay out of evil with a good, long life. Kaya Kevin and Angelica, hindi lang ito isang seremonya. It reminds you, make this Bible as your personal use. Dito nyo mababasa kung paano kayo gagabayan ng Diyos. Because all scriptures are inspired by God, profitable for teaching, for correcting, for rebuking, for giving instructions, upang maging mabuti ang buhay na kaloob niya sa akin. Tanggapin nyo ang bukas na aklat na ito. Hold this and keep this in your hearts upang kayo po go forth in faith because the Word of God, yan na espiritu at buhay, tanglaw sa landas ng inyong buhay and a light unto your path. Please assist the coin bearer for the presentation of the coins. This coins, ito po ay token ng blessings na mula sa ating Panginoon. Ito ang source natin sa buhay. Tandaan ninyo, walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang source of everything in life. Kung alam mo, meron tayo sa mundong ito na tinatangkilik natin, ang tawag doon, resources.
At yun ay galing sa pinaka-main source, walang iba kundi ating Panginoon. Ang quiz ay simbolo ng blessings that given to sustain yung welfare and well-being sa buhay pag-asawa in accordance to our needs. Tandaan ninyo, Kevin and Angelica, panghawakan ninyo ang pangako ng Panginoon habang kayo nabubuhay. Gaano man dumami ang mga anak ninyo, tandaan ninyo, God always promise that He will provide all your needs. Pag kailangan natin yan, hindi yan ipagkakait ng Panginoon. Kapag dumami ang ating anak, sabi nga nila, mahirap daw yung maraming anak para sa akin because sabi ng Panginoon, children are blessings. They are a heritage from God. Kaya ilan man ang ibigay ng Panginoon sa inyong anak, lagi ninyong sasabihin, these children are a heritage from God. Blessing ito ng Panginoon sa akin, sa inyong pag-asawa. Bakit hindi blessing? Pagtanda natin, imagine mo kung may 10 kang anak. At bawat 10 anak na yan, linggo-linggo dadalaw sa iyo. Bibigyan ka ng tig 1,000. Wow! Kada 1 linggo, meron kang 10,000, 40,000 a month. Basta i-declare ninyo, your children are blessings. So us, with this, in receiving this, bear in mind na yung wealth at material good are as needful to your body, kagaya ng pag-ibig, patience, at lahat ng spiritual blessings are to your soul. Only so will your family be made whole. Neither yung material, yung spiritual na masacrifice to the other, both shall be earned and shared with the best that is of you can offer. Amay niyo. Kevin and Angelica, hawakan nyo ang points nito na simbolo ng blessings ng Diyos sa inyo. As you hold this in your hands, ito ay sign of bless na anumang blessings ang tatanggapin nyo mula ngayon ay hindi na yan magkahiwalay, kundi yan ay pinag-isa na rin ng ating Panginoon. Together, no longer two but one. And above all, dapat you always show na anumang gifts, anumang blessings ang matanggap ninyo sa buhay na ito, paalala lang sa atin, hindi ito atin, yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang maayos at pagpapalain tayo ng ating Panginoon. God bless you. Ngayon po ay dadako tayo sa mahalagang bahagi ng kasalan. Walang iba kundi yung paglalagda o signing of the marriage contract. Protocol mo kasi ito sa pagkakasal. Ako dito ko lang ito pinapasok. Yung iba sa unahan eh. Kasi kasama ko talaga ito sa ceremony of marriage. Bago ho natin lagdaan ang certificate of marriage, meron ba tumututol sa kasalang ito? Hindi ho yung joke, ano po. Yung po ay protocol po sa amin na nagsosolemnize ng marriage para ihayag publicly kung merong hindi po yun isang comedy na napapanood lang natin sa sine. Talagang kailangan po yun. So alam ko naman, wala naman at sa pagkakataong ito, may again, gentle please the groomsman and the bridesmaid to please assist the couple and the principal sponsors sa pagpirma sa certificate of marriage. Okay, so ganito, yung certificate po ay apat na katagal i-forward yan sa PSA. So, usually, pag NCR na naman, mga 3 months, makakakuha ka na ng kopya sa PSA, ng Authenticated Marriage Certificate. Pero in case na kailangan, ma-certified through copy lang. O, nandiyan naman si, di ba? And the rest to copy ay yung isa pupunta sa couple at yung isa ay pupunta sa akin. Okay? So, una muna natin papipirmahin ang couple. Can you play music, please?
Sa mga sa mga ninong at ninang ko, lobat, amon, isang sinuko. Panginoon at manunubos may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid, si Kevin at si Angelica, na minamahal mong lubos, ay nagpas siyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahapin. Hayaan mo ang pamilya kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo po, O Diyos, ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama, at ito ang aming inihiling kay Kevin at Angelica sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungan nito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa. Ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa atin ng simbahan at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Kevin at si Angelica ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag papaghiwalayin. Ninuman, palakpakan natin ang Panginoon. May I request the candle sponsors to place the candle. We use symbols para i-communicate yung marami sa kaisipan natin at feelings towards other people. Sa isang malalim na religious level, maging ang ating Panginoong Kristo ay gumamit ng simbolo and signs as visible ways of expressing invisible reality. Namely, yung kanyang mapagmahal na presensya sa ating kalagitnaan. Ang ating Panginoon is spoke of light and darkness to signify the Christian commission to overcome evil by the light of goodness. Sa wedding liturgy o sa wedding ceremony, candlelight symbolizes the commitment of the love of these two couple. Si Kevin at si Angelica are declaring today. And before us are three wedding candles. The smaller candles symbolize the lives of the bride and the groom. And this symbolize the Lord na nagbuklod sa kanila. Napakahalaga ng symbol nito, Kevin and Angelica. Ang buhay pag-asawa, hindi ganun kadali. Maring ngayon, maliwanag, sige, kuha kayo ng ilaw dito.
Gaya ng aking nabanggit, along as you travel the pathways of marriage life, minsan may mga problema na hindi nasang dumadating. Ang babae minsan simbolo ng kahinaan. Minsan magaling nagbibigay, magaling nawawala ng pag-asa. Minsan nagdidilim na ang pananaw, wala ng pag-asa makita. Angelica, please. Kevin, nandyan ka para tanglawan mo. Sige. Kaya, lagi mong tatandaan, yung encouragers to sana. Pag minsan kahit ang lalaki simbolo ng katatanda, minsan may pagkakataon na ang lalaki kahit matibay matagal, kung malaking times problem na pinaparang, minsan nawawala na rin ang magandang pananaw sa buhay. Nawawala ang pag-asa. Nagdidilim na rin yung pag-asa. Angelica, nawawala mo siya at bigyan ng ganas na rin. Pero minsan, dahil sa tagdi ng problema, gaya ng binanggit ko kanina, as years goes by, hindi na ingatan, nagkaroon ang marami ng complex, nabawasan na yung word na asawa, hindi lang nagsawa, naawa dahil may anak. Pero hanggang dumating yung pagkakataon, wala na talaga, na parang solusyon na lang, iwalay na lang tayo. Nagbunod sa inyo ng bagong hindi ng Diyos. Hindi na kayo iiwanan. Saan man kayo natutuon at anumang estado ng buhay at natahakin ninyo. Lagi niyong tandaan, lagi siyang nandyan. Lapit lang kayo sa Kanya anytime. At laging handa mo niyo at tanglawan at liwanagan ang inyong buhay pagsasama bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang aking dalangin, maghawak matagumpay, mabiyayang buhay, pagsasama bilang mag-asawa. God bless us all. The newlywed couple, Mr. and Mrs. Kevin and Angelica Raimundo. And now, Kevin, with your matrimonial case, kasi kasama yan sa programa ng kasal. Ano? Sige, galing mo na yung dalawang. Kaya ito sa kasal publicly na, yung matrimonial case, legal na ho ito. Yung mga nauna, illegal yun eh. Pero ito, legal na. Okay? Dapat makapsure ng camera, ha? Okay? Ready? O sige, let us all witness the matrimonial case of the couple, Mr. and Mrs. Kevin and Angelica Raimundo. Hindi ko nakita. Request daw, isa pa. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon with the newlywed couple. Okay, sige po, let's now go ahead. Bago po mag-tutorials, tingnan lang natin na konting space. Unang-una po, syempre po, sa Panginoong Diyos, sa kalooban at pagpapahintulot niya po na mangyari po itong araw na to. Kundi po dahil sa guidance niya at sa tulong niya na maging maayos po itong wedding po namin ni Kevin at yung pagtupad niya po sa pinapangarap po namin na at isa po sa plano po namin ni Kevin. Nagpapasalamat po kami. Unang-una po ay pangalawa po sa aming mga magulang.
kay Papa Andres, tapos kay Mama Mary, tapos kay Mama Lorita. Ayun, after 13 years, tita, tapos na ako sa tita, mama na. Tapos po kay Papa June, thank you po pa na nakapunta po kayo dito. Maraming salamat po sa suporta po ninyong mga magulang po namin. Dahil po alam po namin na kayo po yung unang supporter namin since day one po. Na thankful din po kami sa tiwala po ninyo na sa hinaba-haba po ng taon na pinagsamahan ni Kevin. Hindi, proud po kami na hindi po namin binagi yung tiwala po ninyo. Binigay niyo po sa amin. And nagpapasalamat din po kami sa aming mga principal sponsors po. Maraming salamat po sa aming mga ninong at ninang. Maraming salamat po na naglaan po kayo ng oras and effort po, syempre, para maging parte po ng araw na to. Maraming salamat po sa lahat po ng family namin, mga kapatid, mga relatives po. Hindi ko na po kayo maisa-isa lahat. Mga kaibigan, nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo po. Sa oras po ninyo, sa time, sa effort, maraming salamat po. Sa mga bridesmaids ko, sa mga groomsmen, thank you. Kasi alam ko na hindi naging madali. Nagkakainitan na ng ulo, lumalabas na yung pagiging angry bird natin kanina. Maraming salamat po sa lahat-lahat po. So yung, may God bless us all po. Maraming salamat po. Take my phone, call for Next one, of honor, please do the old string. So yung ating mga bisita po na nag-prepare ng monetary gift, pwede po nilang isabit dito sa string yung mga pinrepare nila. Take my phone Doon po sa mga nag-prepare na dito, weekend doon sa unahan. The stars are aligned. There are times when I just want to feel your embrace. You're holding me now, and I just can't believe that you're mine. You're just a dream that I hold to. Never thought I would be like you. I just can't imagine anything in this world. You're not to be with me. Stars
kasal. First time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, oh baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said out there they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I belong to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. Would be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we're missing. They said I'm there. They'll Dito never po po, meron po hanggang ngayon. Nakakailang, nakakatatlo metro pa lang po tayo. 10 metro po yung open. Yes. still going strong. Still the one I belong to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Still the one. Ayan, kalapagyan po natin ang ating bagong kasal. And thank you so much po sa lahat ng magpaabot ng kanilang monetary gift. Ito po ay malaking tulong as a start-up ng ating bagong kasal. We will now proceed sa ating cake slicing. So the couple will now proceed to their cake slicing and wine toasting. This ensures sweet inspired as a couple. Pero bago yan, kiss mo na. Kiss, yeah. Thank you, baby. That's okay. Okay. So, buwan mo yung Easter. Easter na. Maling labi. And there you have it. We have all witnessed the cake slicing of our Nabi Gombol. Una po kayo.